Magandang araw po sa bawat isa, isang napakagandang panahon, mapagpalang araw po ngayong umaga. Tumayo po muna tayo at kamustahin natin ang bawat isa, especially sa mga bago, kamayan po natin sila. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa na ihanda natin ang puso, ang ating isip, kalimutan po muna natin yung ating mga problema, yung ating mga pagsubok sa buhay, set aside po muna natin yung mga isipin po natin. Ihanda po ituon po natin ang ating puso at atensyon sa pag-worship sa Lord. At bago ko po tawagin si Kuya Ed para sa ating opening prayer, meron po akong gustong basahin sa inyo ng salita ng Diyos na makikita po sa awit 100 verses 1 to 5. Isang awit ng pasasalamat. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkurad siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Tatawagan ko po si Kuya Ed para sa ating opening prayer. Tayo po'y pumikit at tayo po ay manalangin. Ituon po natin sa Panginoon Diyos ang ating panalangin. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito na kami po ay nakakasama-sama at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, aming dakilang Panginoon at Diyos namin ng sa araw na ito, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaisa sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang isang ang isipan namin ay para sa iyo lamang, Panginoon. Dalangin ko na maging magalak kami sa pagpupuri sa iyo, Panginoon, at salamat sa isang linggo na amin pong binigyan mong biyaya at tulong sa amin, Panginoon. At sa araw na ito, salamat po sa pagsama-sama namin. Tataas namin, ikaw lang, Panginoon, papupurihan ka, dadakilain, dahil ikaw lang ang aming sasambahin sa umagang ito. Ang puso't isip namin, Panginoon, ay sa iyo lamang at wala na pong ibang kaming isipin sa araw na ito, kundi upang magpuri lamang at manggalak sa iyong pangalan. Ito pang aming salamat na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Yan. Tinatawagan ko na po ang ating praise and worship para pangunahan tayo sa pag-awitan. Ayun, maaari po ba nating itaas ang ating mga kamay sa mga taong malaya ngayon at pinalaya ng ating Panginoon? Amen. Sumigaw ang lahat ng pinalaya ng ating Panginoon. Amen. Malayang, malayang, malayang
malaya, 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 malaya. Huwag po nating tipilin ang ating papuri sa ating Panginoon. Malaya, malaya, malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Sa lalan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Sa dadalat ng kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y dinalaya. Sa lahat ng kalungkutan, binawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Tayo'y malayang sumigaw! Sumigaw! Malayang sumayaw, malayang lumunad, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumunad, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Isa pa! Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Panginoon, naririto po kami, buong puso pa namin inaalay sa iyo ang aming mga puso. Ikaw ang siyang karapat-dapat purihin, pag-awitan at sambahin ngayong araw na ito. Ikaw ang siyang nais naming itaas, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus.
Magkuon lamang akong Sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa aking nag-iisang taglay, ilalaan bawat salit upang ibigin ka nang walang humpay. Mayroon lamang akong Sanglibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. gayon pa man sa aking Nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Lagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong dinggin, kalakip na awit. mayroon lamang akong Sanglibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. gayon pa man sa akin Nag-iisang taglay, ilalaan bawat salit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong hingin, kalakip ng awitin. Dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong hingin, kalakip ng awitin. Dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y
na pagsitay iyong tingin. Kalakip ng awit, wagas na pagsitay iyong tingin. Kalakip ng awit, wagas na pagsitay iyong tingin. Kalakip ng awit. Panginoon, siyasatin mo po ang aming mga puso. Alisin ang anumang bagay, Panginoon, na hindi ganap. Alisin mo po ang humahadlang upang ikaw ay aming purihin at sambahin ngayong araw, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, siyasatin ang aming puso't isipan. Ikaw lamang siyang karapat-dapat, Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sa kabanalan mo, biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Natawagan na po. Salamat sa praise and worship team. Pwede na po tayong makaupo lahat. Bless tayo sa mga awitin na ating pong inawit ngayong umaga. Yan. Today is the third Sunday of our revival services. At tapos na po tayo ng 2 linggo. Magkakaroon pa tayo ng, after this Sunday, may 2 pa tayong linggo na darating.
Okay, gusto ko munang magpasalamat sa mga ginamit ng Panginoon kahapon. Mamaya ay magsasalita din si Pastor. Meron po tayong outreach kahapon. May mga bata po tayong tinuruan doon banda kanila Aito. Hindi ko maalala kung ilan yung bilang ng mga bata pero nasa 50 din. O yan, salamat sa Panginoon at maging sa team na pumunta. Si Daniela, nagturo, sila Joyce, sila Tin, si Leslie, at yung iba pa na kasama namin. At naging sponsor po natin sa pagkain ng mga bata. Ang dalangin ko, personal na dalangin ko, ay magtuloy-tuloy ito. Yeah. Kasi parang kawawa kawawa yung mga bata na nandoon, no? Sana tuloy-tuloy yung ating pag-reach out sa kanila. Okay, pag-pray po natin yan. Okay. Ang revival service, sa aking pananaw, ay panahon kung saan ang mga mananampalataya ay maibalik sa kanila ang sigla ng paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Ang tanong ko po, kumusta ang ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo? Personal na katanungan. At ikaw ba ay naniniwala na may kailangang ayusin ang Panginoon sa buhay mo? Kasi hanggat hindi tayo naniniwala o hindi natin tinatanggap na mayroong kailangang ayusin ang Panginoon sa buhay natin, baliwala ang revival. Handa ka ba ngayong umaga na ipaayos ito sa Kanya? Or pwede ring sa susunod pang mga linggo na darating. Dahil ang katotohanan, dumadating tayo sa punto ng buhay natin bilang mga mananampalataya o mga Kristiyano na nasusubok tayo. Tama? Opo. Kung kaya't nananamlay o di kaya ay nagiging routine na lang ang ating pagsimba o ang ating pakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Walang totoong pagmamahal o kaya commitment. At minsan ay nararamdaman natin na hindi tayo sapat o karapat-dapat na gamitin ng Diyos. Pakiramdam natin ay may kulang sa atin. No? O kaya naman ay nagsisisi sa mga pagkakataong nawala sa atin. Ngunit sa mga kamay ng Diyos, sino man ay maaaring gamitin niya. Umaasa siya sa atin na magamit tayo para sa kanyang kaluwalhatian lamang. Anuman ang sitwasyon, anuman ang nakaraan o mga bagay na pakiramdam natin ay wala tayo. Alam niyo po, gusto ko lang i-share to, very short lang po ito. Personal na testimony ko. Nung ako po ay high school hanggang college, pag may nag-announce ang pastor namin sa church kung saan ako lumaki, na mayroong revival services na mangyayari sa church, alam niyo po, nag-aalangan akong mag-attend o umattend. Pero pagdating dun sa, kasi alam niyo po, parang nahihiya ako pag time na magtatawag yung pastor dito sa altar for prayers. Sino yung mga gustong lumapit? Nahihiya ako kahit na iyak na ako. At alam ko na mayroon akong kailangang dalhin o ipaayos sa Panginoon. Pero nahihiya ako. Pero isang araw ng youth revival sa aming district, nakasama ako. Doon ay matapang akong pumunta sa harapan nung nagtawag ang pastor. Sinuko ko at pinaayos sa kanya ang buong buhay ko. Tinanggap ko na may mali sa buhay ko. Mayroon akong ginagawa na hindi kaaya-aya sa kanyang harapan. Kahit na lumaki po ako sa church. From birth, since birth, nasa church na po ako. Dahil ang mga magulang ko ay Wesleyans noon pa man. Mula noon ay natutunan kong magpakumbaba at hinayaang malayang kumilos ang Diyos sa buhay ko. Yan po ay isang patutuo na ang revival service o services ay mayroong pwedeng gawin sa buhay natin. Yun ay tatanggapin natin o malaya nating hayaan ng Panginoon na kumilos sa ating mga buhay.
Ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay turning back to God or pagbabalik sa Diyos. Ang text po natin ay Jonah chapter 3 at kung may mga Bibles kayo, pwede nyo pa akong sundan, pero babasahin po natin ito alternately. Napaka ganda po ng kwento ni Jonah. Noong pang bata ako, paborito ko po ito sa Sunday School. Madalas na tinuturo ng mga Sunday School teachers. Malamang yung mga Sunday School teachers dito, memorize na nila yung kwento ni Jonah. Okay, may I ask everyone to please stand? Basahin po natin ito alternately. Doon tayo sa chapter 3, verses 1 to 10. May 10 po lamang na talata ang chapter 3. Ako yung leader, congregation, then lahat, yung all, syempre tayong lahat. Muling sinabi ni Yahweh kay Honas, nagpunta nga si Honas sa Ninive, malaki ang lungsod na ito, aabuti ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Lahat tayo, naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. At pinasabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom maging tao o hayop. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na niya ituloy ang balak na pagpatay sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Nalangin tayo, Panginoon, narito po ang iyong mga salita na amin pong nabasa. Amin po itong pagbulay-bulayan at anuman, Lord, ang naihandang aral na maibabahagi ng iyong lingkod sa oras na ito, pagpalain niyo po ito. Hayaan niyo na maging open ang puso at isipan ng bawat isa na tanggapin anuman ang nais mong ipakita sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo. Gusto kong balikan natin saglit ang kwento ni Honas. Okay? Anong maalala nyo kay Jonah? Anong maalala nyo? Yung whale? Yung pating ba? Yung malaking isda? Okay. May paalala sa atin ang buhay ni Jonah of prophet. Jonah sa umagang ito. Pero bago yan, sino ba si Jonah? Si Jonah isang propeta po ha. Okay. At sabi sa na-research ko din, siya po ay mataas, matigas ang ulo, masuwayin, hindi tapat, palareklamo, at sa kabuuan ay isang matandang masungit, palagalit, at mahirap pakisamahan. Yan si Honas o si Jonah. At alam niyo, kabaliktaran ng ibig sabihin daw ng pangalan niya. Kasi ang pangalan niya ay naka-translate siya sa dove. Na ibig, di ba ang dove ay peace, means peace, signifies peace, di ba? Pero yung, tignan nyo yung nabasa kaniyang binanggit ko, makabaliktaran yung kanyang katangian doon sa ibig sabihin ng pangalan niya na dove. At siya ay anak ni Amittai. He was the earliest of the prophets.
and close behind Elisha in his place in the Old Testament. Jonah's story is told in the short 48 verses lang, very short, or 4 chapters, but powerful book of Jonah. Yung kanyang kwento mababasa sa book of Jonah na may 48 verses or 4 chapters lang. Pero napaka-powerful ng kanyang kwento. Ayan yung ikwento ko siya. O, andyan na. Balikan muna. Ayan. Yan. With these pictures na makikita nyo, parang sa Sunday school lang. Yan. Okay. So, kwento ko siya. Chapter 1 to 3. This is just a summary ng kanyang kwento. Yan. Si Jonah and the big fish. Alam siguro ng mga bata yan. Tinawag ng Diyos si Jonas o si Jonah at inutusang mangaral laban sa kasamaan ng Ninive o Nineveh, sabi niya sa English. Ngunit nagtungo siya sa Tarsis. Next slide. Ayan, kaya kung makikita nyo, yung Nineveh, yung arrow niya papunta doon, yung Tarsis dito. At ang kanyang sinundan ay yung Tarsis. Pero ang utos ng Panginoon, sa Nineveh siya pupunta. Nagpadala ang Diyos ng malakas na bagyo. At tinapon si Jonas, next slide, sa dagat ng mandaragat. Yan, tingnan niyo siya. Dahil ang kanyang pagsuway ang naging sanhi. Iningatan ng Diyos si Jonas at nagpadala ng malaking isda na minsan mga Sunday school teachers, nasabi nila pating, whale. But sa Bible, sinabi doon malaking isda o dambuhalang isda. Yan. Okay. Nagsisi at nanalangin si Jonas sa loob ng tiyan ng isda. At pagkatapos ay niluwas siya nito sa tuyong yung lupa. Doon ay tumayo si Jonas at nagtungo sa Ninive. At ginamit siya ng Diyos upang dalhin sa buong lungsod ang mensahe ng kaligtasan. Ayan. So, ganda po, ano? Sana maganda. Okay, pag sa mga teachers yan, Sunday School, marami pang mga artihan. Okay. Sabi ng maraming nag-aaral ng Biblia, itong kwento ay isang metaphorical at hindi siya literal. Metaphorical, ibig sabihin ang mga salita, phrases na ginamit ay mayroong sinisimbolo. Hindi siya talagang yon ang kanyang ibig sabihin. Gayunpaman, metaphorical or literal man ito, tignan natin ang mga aral na makukuha natin sa kwento. Dahil yun naman ang importante, yung mga aral o mahalaga na gusto natin o nais nating makita. May 3 katotohanan na nangyari sa buhay o naganap sa buhay ni Jonah. At yun ay titignan po natin. Una, Jonah and his past brokenness. Pagkadurog. Yan. Ito ang mga pains, hurts, brokenness. Ito yung mga pains, hurts, sorrows, despair, kabiguan. Mga pagkakamali sa nakaraan. In Jonah 3 verses 1 and 2, sabi doon, nabasa natin kanina, the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Sabi ng Panginoon. Sa chapter 1 verse 1, di na natin nabasa kanina, sinabihan na siya ng Panginoon. Kung balikan nyo yung chapter 1, sinabihan na siya ng Panginoon. Sabi doon, isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh. Sa chapter 1 yan. So dito unang sinabihan si Jonah sa chapter 1 na pumunta sa Ninive. At kagaya ng naikwento ko na kanina, siya ay hindi nagpunta. Dapat sa Ninive pupunta, nag-iba siya ng direction. Nagpunta siya sa kabila. Parang yung isipin niyo po, parang pag yung may makakasalubong kayo, yung makakasalubong niyo ay hindi niyo kabati. Meron ba kayo hindi kabati? Or hindi kayo in good terms, makakasalubong mo sa daan. Lumihis ka ng dadaanan para lang di mo siya makasalubong.
Paano kaya pag walang ibang daan? Yun lang yung daan, ano? Pero parang ganun si Jonah, no? Dito siya dapat, pero pumunta siya dito sa Tarsis. Si Jonah dapat ay sa direction nga papuntang Nineveh, pero sa kabila siya nagpuntang direction. Nag-iba ng rota. Sa kanyang maling desisyon ay nagdulot ng matinding resulta sa buhay niya. Matindi ang kanyang pinagdaanan. Ano-ano ang mga ito? Tignan natin po ha. Yan. Una, yan. Dumating ang malakas na bagyo. Tama? Noong nandun siya sa barko, dumating ang malakas na bagyo na hindi lang siya ang naapektuhan, pati ibang tao. Ganito madalas ang nangyayari kahit sa atin. Dahil sa ating mga masamang ginawa, maling desisyon sa buhay, o pagkakamali, pati pamilya natin ay nadadamay. Or hindi lang tayo yung nagsasuffer, kahit ibang tao. Parang kay Jonah, yung mga kasama niya sa barko o sa bangka, na sinakyan niya na apektuhan din. Nagkagulo nga sila, di ba? Hindi nila alam kung anong gagawin nila that time. Pangalawa, tinapon siya sa tubig. Mahirap na desisyon para sa kanya na gawin yon o ipagawa sa mga sailors o mandaragat. Pero kailangan niyang gawin kasi alam niyang yon ang tamang gagawin. Hindi na niya inisip marahil kung mabubuhay pa siya o hindi. Pangatlo, nilamon siya ng malaking isda, ng dambuhalang isda. Sa chapter 1 verse 17, mababasa natin yan. Sino ang may gusto ngayon na lamunin ng malaking isda? Diba? Hirap kaya nun. Yung nasa isip natin, syempre, pag nilamon ka ng malaking isda, patay ka na. No? Ay, yung bang mapunta ka sa dagat, malunod ka, alam mong iisipin ng tao, patay ka na. Kasi posible kang makain o malamon ng isda. Kaya, wala na. Okay. Ang huli, maliban sa mga yan, maaaring matindi rin ang kanyang pag-suffer emotionally. Naisip ko lang, nung nandun siya sa point na yon, maaaring emotionally nagsasuffer siya sa puntong yon ng buhay niya kasi alam niyang nagkasala siya. Ngunit ang Diyos ay merciful and gracious. Tignan niyo. He extended the life of Jonah. He saved him from the big fish. Niligtas siya sa malalim na karagatan because He has a great plan for his life. Gagamitin siya ng Panginoon for a greater purpose. Kaya pagdating dito sa chapter 3, yung binasa natin, inutusan ulit siya ng Panginoon na dalhin ang mensahe niya sa mga tao sa Nineveh. Pangalawang pag-utos ng Diyos. Ito ang mensahe na kanyang ipapahayag. Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Yun yung mensahe. Ang Nineveh, sa ni-research ko, sa Jonah chapter 4 verse 11 pala, isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 na tao na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Imagine niyo po yan, no? Mahigit 120,000 na tao nakatira doon sa Nineveh. At hindi nila alam kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Mababasa natin yan sa Jonah chapter 4, verse 11. It is a vast city, sabi niya. And sa chapter 3, verse 3, sabi doon, it took 3 days to go through it. 3 araw para malibot mo. So, malaki yan, no? Ni-research ko po ito. Yung population ng Barangay Bungad, kung saan po tayo kabilang, ay mayroong 7,014 people. Ayon sa official 2020 census, 2025 to. Ngayon 2026 na, 4 years na ang nadagdag. Ewan ko lang, mas madami pa siguro. Ano? Pero yung Nineveh ay 120,000 more than, so mas malaki siya kaysa Barangay Bungad. Ang District 1, kung saan kabilang ang Barangay Bungad, ay mayroong 384,384 people.
ayon pa rin sa official 2020 National Census. So ngayon, maaaring mas madami pa, kasi 2026 na ngayon. Okay, ang daming nakatira pala dito sa atin, sa District 1 pa lang yan ng Quezon City. Pero yung sinasabing 120,000, more than 120,000 sa Nineveh ay marami na yon marahil nung panahon ni Prophet Jonah. At yun yung kanyang pagmiministeryuhan. Doon siya dinala ng Panginoon. Si Jonah ay pinadala ng Panginoon para mabigyan ng warning ang mga tao. At sila ay mag-repent ng kanilang mga kasalanan. Kasi gusto ng Diyos na maligtas sila. More than 120,000. At 40 days ang binigay. Maraming araw para makapag-isip at makapaghanda. Ang galing, winawarningan ka ngayon. O mayroon ka na lang 40 araw na maghanda. O, diba? Paano kung isang araw lang kahirap, Pero mapalad tong mga Ninevites kasi 40 days ang binigay sa kanya. Jonah 3 recorded the greatest turnaround a man can have in spite of failing terribly. We can also see the greatest revival in human history. Greatest revival, ayon dito sa verse 10 kasi, nabasa natin kanina, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan. Tumalikod sila. So there was a revival. At sabi dito naka-record na greatest revival. I don't know kung meron pang sumunod na o sa panahon natin ngayon na mas madami pang tao ang na-revive for a revival service. Nagkamali si Jonas nang siya ay pumunta sa Tarsis. Nagdulot ito ng sakit at kabiguan, ngunit handa pa rin ang Diyos na gamitin siya kasi tinawag pa rin siya na pumunta sa Nineveh. Kahit na siya hindi sumunod noong una. Binigyan pa siya ng second chance. Kaya si Jonah sa pangalawang pagkakataon, pumunta siya sa Nineveh at pinahayag ng may tapang sa mga tao ang mensahe ng Diyos. This time, Jonah obeyed God, shifted from disobedience to obedience, changed his direction from Tarshish to Nineveh. May mga pagkakataon marahil na tinitignan mo din yung buhay at nasasabing imposibleng magamit ka pa ng Diyos. Ngunit magbalik tanaw ka. Isipin mong ginamit ng Diyos ang mga mahihirap na panahon sa iyong buhay upang hubugin ka at gawing mas mabuting tao. Ang ating mga kabiguan, pagkakamali, pagkadurog ay hindi hadlang upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Alam kong may mga naririto na nakagawa ng maraming pagkakamali noon. In past, naalala nyo? Marahil ay hinarap ninyo ang maraming kabiguan, pagkadurog ng puso. Kaya naman huwag ninyong sayangin ang mahalagang aral na dulot nito. Ito po, may nabasa ko. Sabi niya, brokenness itself is not necessarily a blessing. Rather, God can use our brokenness for His glory. Remember, God does not abandon us in our brokenness. Sa kabila ng yung pagkadurog, mga pagkakamali sa nakaraan, pains, kabiguan, at ano paman pinagdaanan, hindi ka sinusuko ng Diyos. Pangalawa, natitignan natin, Jonah refocused on God. Sa pagkakataong ito, kinilala ni Jonas ang kanyang responsibilidad at yung opportunity na binigay ng Panginoon. Nang dumating sa kanyang salita ng Diyos sa pangalawang pagkakataon, siya ay muling nabuhay at nagkaroon ng panibagong sigla at handa na siyang sumunod. Jonah refocused himself. While he was in that fish, that big fish, nanalangin siya. Sa Jonah chapter 2 verse 7, ito yung bahagi ng kanyang panalangin. Nang maramdaman kong malalagot na ang aking hininga, naalala ko kayo, Yahweh. Ako'y nanalangin at mula sa banal niyong templo,
ako'y inyong narinig. Nakita niya na ang focus lamang niya noon ay ang kanyang sarili. Kaya napagpasyahan niya to refocus on God. He remembered the Lord and refocused on Him. Ang ganda yung word niya, naalala ko kayo. Naalala niyo ba ang Panginoon pag nandun na kayo sa punto na parang pigong-pigo na kayo, kahirap na. Sana alala natin ang Panginoon at ang kanyang ginawa, nanalangin siya. Nalangin din tayo pag may ganoong time sa ating buhay. Kung ang buhay natin ay nakatuon sa ibang bagay bukod sa Diyos, huwag tayong magtaka kung bakit hindi niya tayo ginagamit ng husto. Karamihan sa atin ay inuuna lamang ating trabaho, ating paglilibang, ang ating kaginhawaan, ang ating mga sariling kagustuhan. Hindi tayo magagamit ng Diyos hanggat hindi tayo nakatuon sa Kanya. Nang lumapit ang Diyos kay Jonas at sinabing humayo ka ulit, may isa ka pang pagkakataon. Ang kanyang focus ay nasa Diyos na. Ito yung pangalawang pagkakataon na sinabihan siya ng Panginoon. Kaya madali na siyang sumunod. Hindi natin pwedeng patuloy na planuhin ang buhay na nakatuon sa ibang bagay bukod sa Diyos, tapos aasahan ang Diyos na gagawa ng mga dakilang bagay sa ating buhay. Ang inaasahan ng Diyos ay sa Kanya lamang tayo nakatuon o nakafocus. Hindi magbabago ang lahat hanggat hindi nagbabago ang ating priorities sa buhay. Binigyan ng Diyos si Jonas ng pangalawang pagkakataon, di ba? Hindi na siya nag-isip pa kung tatanggapin niya o hindi. Agad-agad ay kanyang tinanggap ang pagkakataon. Second chance. Second chance. Pag binigyan tayo ng pangalawang pagkakataon ng Diyos, agad-agad sana nating tanggapin. Baka wala ng ibang pagkakataon pa na ibibigay ang Panginoon at tayo'y magsisi sa huli. Sa anong bagay o kanino ka nakatuon ngayon? Baka sa mga pansarili lamang at hindi sa Diyos. Binibigyan ka ng pangalawang pagkakataon. O di ko alam, baka pangatlong pagkakataon na ito. May nakausap kami nung isang araw nag-visit kami. Sabi ko kasi, pangalawang buhay mo na yan, kuya. Madidiskrasya yata, pero hindi natuloy. Na-save siya. Pangalawang buhay mo na. O parang pangalawang pagkakataon na binigay ng Panginoon sa'yo. Pero sabi niya, hindi pastora, marami na. O marami na palang pagkakataon o mga naranasan niya. No? Huwag sana nating antayin na marami mga pagkakataon o may marami pang mangyayari bago tayo talagang mag-focus sa Panginoon. Remember, a second chance calls us to put our focus back on God. Hindi third chance. Sana yung second chance naman na wala ng third chance o fourth chance pa. Ang pangatlo, Jonah delivered the right message. Ang bawat mananampalataya ay may patutuo o testimony at mensahe mula sa Diyos. Ang pinakadakilang mensahe ay ang iyong buhay, ang ating buhay. Ang pinakadakilang mensahe, yung ating pananalita, yung ating mga ginagawa, yung ating gawa. In Jonah 3 verse 2, it says, "Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you." Sabi ng Panginoon. Ito yung utos kay Jonah. Pupunta siya sa Nineveh at sabihin ang mensahe ng Diyos. Hindi siya pupunta doon para gawin kung anong gusto niya o yung mensahe na gusto niya. Hindi yun, yun ang sinabi ng Panginoon, sabihin mo yung mensahe mo. Pero yung mensahe ng Diyos ang dadalhin niya sa Nineveh. At doon nga sa Jonah 3 verse 4, he preached the message. Preach niya ito. Ito ang mensahe. Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. O memorize ninyo yan. Ano yung mensahe? Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Diba? Napaka-iksing mensahe yung dadalhin ni Jonah sa Nineveh.
It did not take too long to preach that message. Ito ay mensahe ng Diyos, hindi sa Kanya. Kagaya ng sinabi ko. Pinahahayag natin ang mensahe ng Diyos, hindi ang atin. Ibinibigay natin sa mundong ito ang pananaw ng Diyos, hindi ang atin. Kaya nga, di ba, pag may maririnig tayo, ito ang mensahe ng Diyos. Di ba, pag magsasalita, ibabahagi ko ang mensahe ng Diyos kasi hindi mo yan sarili na mensahe. Hindi yan galing sa'yo, galing sa Panginoon. In John 3 verse 5, sabi doon, naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Hindi si Jonas ang kanilang pinaniwalaan. Ang Diyos ang kanilang pinaniwalaan. Ginamit lang si Jonas o si Jonah na dalhin sa kanila ang kanyang mensahe. Matapang na pinahayag ni Jonas ang mensahe ng Panginoon sa mga taga-Ninive. Saka, sana kagaya ni Jonah, ipahayag din natin ang mensahe ng kaligtasan sa mga tao ng may tapang. Hindi ko alam kung kailan yung huli na kayo po ay kapag-evangelize o na-share ang salvation sa ibang tao. Baka ang kapatid nyo po, ang magulang nyo, anak nyo, ay wala pang relasyon sa Panginoon. Bakit hindi mo siya dalhin sa Panginoon? Pagamit ka, kagaya ni Jonah. Kagaya ng mga Ninevites, yung mga tao na ating ding mapagsisharean o pagbabahagihan ng kaligtasan ay maliligtas. Nakalungkot po kasi na tayo lang ang maliligtas. Gugunawin na sana ng Diyos ang Ninive, pero binigyan pa sila ng 40 days, a chance to repent and turn away from their sins. God is full of love and mercy. Kaya ang Panginoon, niligtas niya ang Ninive. Ang punto dito, huwag nating sayangin ang panahon na binigay ng Diyos sa atin. Ibahagi natin ang gospel, ang salita ng Diyos sa mga tao na makasalanan. Hayaan natin na gamitin tayo ng Panginoon. Pangalawa, sana makita po sa ating buhay yung mga salita na lumalabas sa ating mga bibig, sa ating mga gawa, ang mensahe ng Diyos. Hindi pwedeng taliwas ang ating sinasabi sa ating mga ginagawa. Yung makita pa lang ng ibang tao kung paano tayo mamuhay bilang Kristiyano, ay napipreach na natin ang mensahe ng Diyos. Ang mensahe ng kaligtasan, na kahit hindi tayo nagsasalita, ay di ka palang magsalita, ay napabasa na ng iba na tayo ay Kristiyano. Nauunawaan nila na ganyan pala ang may Kristo sa buhay. Tinitignan ka pala, wala ka pang sinasabi, pero nakikita na nila o alam na nila na ang Diyos ay nasa sayo. Remember, when God restores us, He gives us a message to share. Bawat isa sa atin ay may mensahe, ang ating patutuo at ang salita ng Diyos. Kapag nagbago ang ating focus, nagbabago rin ang ating mensahe. Pag tayo gumagawa, nakakakitaan tayo ng masama. Siyempre, yung mensahe na sinishare natin sa iba, nag-iiba o iba na. Ang kwento ni Jonas ay nagpapaalala sa atin na ang kabiguan ay hindi kailangang maging katapusan ng ating kwento. Tumakas siya mula sa Diyos, gumawa ng mga maling desisyon, naranasan ang mga bunga ng kanyang pagsuway, at nasadlak sa matinding pagkadurog ng kalooban. Gayunpaman, hindi siya tinalikuran ng Diyos. Bumalik siya sa Diyos at muling tinuon ang kanyang buhay sa Kanya. Pagkatapos, ginamit siya ng Diyos upang maghatid ng mensahe ng pagsisisi sa Ninive. There are 3 things na gusto kong maalala lang sana natin, no, sa ating pag-uwi. Una, God can use us despite our brokenness.
when God gives us second chance, we must refocus on Him. And then we have a message to deliver. Our message is the gospel, message of salvation, repentance, grace, and hope. But our message must be seen in our lives. Ang challenge ko ngayong umaga, yan. If there is something you need to surrender now, surrender it now. If there is something you need to repent of, repent it now. If there is something you need to correct or to be corrected or to change in your life, gusto mong mabago sa buhay mo, decide to change it now. If you have failed, do not run away from God. Turn back to Him. Baka wala ng second chance, third chance. Your brokenness does not mean God is finished with you. Turn back to God. He is not yet finished with you. Tayo po ay tumayong lahat. Tayo po ay manalangin. At yung mga challenge nakasulat dito, pwede bang damhin nyo kung alin ba dito yung kinakailangan mo ngayong umaga? Do you have something to surrender sa Panginoon? Gusto mong hingian ng kapatawaran? Gusto mong baguhin sa buhay mo? Nag-fail ka ba so many times in the past? At gusto mo ng takbuhan ng Panginoon? Turn back to Him. You can pray sa inyo pong mga lugar. You pray to God. Kayo lamang at ang Panginoon ang siyang nag-uusap. Bibigyan ko po kayo ng 1 to 2 minutes para manalangin, sabihin sa Panginoon kung ano yung kanyang sinasabi sa inyo na dapat gawin nyo sa pagkakataong ito. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Sa aral niyo po pinakita sa bawat isa. Salamat, Lord, dahil alam namin totoo ang iyong salita. At anuman yung pinanalangin ng bawat isa sa umagang ito, alam ko, Panginoon, na narinig niyo ito. Ikaw at itong mga kapatiran ang nakakaalam kung ano yung bagay na nais mo, Panginoon, na gawin nila. Maybe they have something to surrender to you, or they have surrendered it now. Lord, alam ko na kayo ang tutulong sa kanila. Maybe some have sinned and they have repented for that sin. Alam ko, Panginoon, na pinatawad niyo po sila. Maybe there are some also na they have failed sa inyo sa mga nakaraang mga araw, buwan, taon. I know, Lord, tutulungan niyo sila na makabalik sa inyo, that they will not turn their back on you, but they will refocus themselves on you. Ano man, Lord, yung mga bagay na sinambit nila ngayong umaga, alam ko na tutulungan niyo po sila. Hayaan niyo, Lord, na ang aming mga buhay ay tunay na makita ka. Ikaw na mensahe ng yung mensahe mo, Panginoon,
ay maipakita namin sa mga tao, lalo tigit sa mga makasalanang tao. At sila din ay makakilala sa inyo. Help us, Lord, to live a life that is pleasing to you and a life that a life na talagang nag-glorify ka lamang. Maraming mga pagsubok, marahil, but Lord, help us to keep still serving you, anuman ang mangyari. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po, Pastora Hope, sa napakaganda at mapagpalang salita ng Diyos galing po sa inyo. Turning back to God, tungkol sa story ni Jonah. Gusto ko lang pong i-share bago po tayo mag-proceed sa special number. Meron po kasi akong anak, si Karsten. Meron po siyang autism. Diagnosed po siya ng autism when he was 2 years old po. Then nagte-therapy po siya until now. So, meron pong isang time na nagsabi po yung teacher sa akin, sa ABA, sabi niya, habang tinitignan namin si Karsten, sabi niya, alam mo sir, kung meron man ako magiging kaibigan, kung meron man ako magiging matalik na kaibigan hanggang sa pagkamatay ko, sana sila Karsten na lang. Sabi ko, bakit ma'am? Sabi ko. Sabi niya, ma'am, sir, kasi hindi naman nila tinitignan kung ano man yung suot ko, kung madumi man ako, kung hindi man ako nag-ayos, kung hindi man ako nagsuklay, even hindi naman ako nag-toothbrush. Kapag nakita nila kami, kapag nakita nila ako, sir, hindi naman nila sasabihin sa akin yun. Kundi, yayayain na agad nila kami maglaro. Yayayain niya na kami para mag-activities. Na-realize ko, ganun din ng Diyos. Kapag bumalik tayo sa Kanya, hindi naman niya sasabihin kung ano man yung mga nagawa nating kasalanan. Hindi naman niya sasabihin kung gaano tayo kasama. He will always accept us kapag nagbalik tayo sa Panginoon. Pero sabi nga ni Pastora, baliwala itong revival service kung hindi naman tayo handa manumbalik sa Panginoon. Kung hindi naman taos-puso yung pagbabago natin at pagbabalik natin sa Panginoon. Maraming salamat po. At gusto ko lang pong tawagin ngayon yung mag-special number, si Ate Dinsel tsaka si Ate Leslie. Meron po silang hinanda na special number para sa atin. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Yan, may hinanda po kaming awitin para po sa inyo. Part na rin po ito ng pasasalamat sa Panginoon. Sa habang buhay nananatiling hindi mapapag ang
sa pagsubok na iyo pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katunggulan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking. Salamat, Panginoon, salamat. Hawa'y bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso.
Diyos po ang papuri. Parang wala nang next doon ah. Meron pa ba doon? May ano? Wala nang tatalo eh. Yan nyo na yung lahat ng number. Paki-stop na. Yan, bago po tayo mag-proceed sa tithes and offerings, meron lang po akong gustong basahin sa inyo. Galing po sa mga Kawikaan, chapter 3, verses 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay sa iyo'y ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Yan, i-march po. Tinatawagan ko na po ang ating ushers para kolektahin po ang ating tithes and offerings. Mayo po tayo, pagdasal lang po natin yung ating tithes and offerings. Lord, maraming salamat po sa mga taong nagbigay, sa mga taong handang magsakripisyo, Panginoon. Naway ipakita niyo po sa kanila kung gaano kayo makapangyarihan, Panginoon. Pagpalain niyo po sila ng siksik, liglig at umaapaw. Yung mga nagtatrabaho, Panginoon, yung mga nagpo-provide sa pamilya nila, sa mga anak nila, Panginoon, i-bless niyo pa po sila ng doble or triple dito para makita nila kung gaano kayo makapangyarihan at kayo po ang source namin sa lahat po ng bagay, Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Meron lang po tayo mga announcements. Ben pa. Prayer meeting po natin every Wednesday, 7 p.m. po. Yung in charge po for this week is yung ating mga kananayan po. Sunday school po will be held every last Sunday of the month. Tapos yung prayer and fasting natin every Wednesday po for this month po. Yun po. Na-play mo. Ito po yung outreach program po nila, Pastor.
Check 1. Maraming salamat po. Hinihiling ko nga po yung mga lahat ng kasama kahapon sa outreach na tumayo. Kasama na rin sila JR, tsaka sila Aiko. Of course, sila ang nag-host doon. Palakpakan po natin. Yan. Ito po yung team na nagpunta doon sa outreach. Ano na nga ba yung lugar doon? Jemar Compound. Yan. Kaya salamat po sa buhay ng mga taong ito. Makakaupo na po kayo. At yung aking pong pamangkin doon sa Singapore, nag-birthday siya. Gusto niya i-bless yung mga bata. Kaya nagpa-Jollibee doon sa lugar nila JR at nila Aiko. At panalangin natin na magpatuloy yung gawain doon, lalong-lalo na po doon sa mga bata na naturuan. Ikalawa po, napansin niyo po ba yung harapan natin ngayon? Pansin niyo po ba? Medyo lumiwanag po, di ba? And we thank the Lord sa pangunguna po ng ating presidente, si Sister Aiko. Wala pa pong ilaw yan. Pagka nagkailaw yan, mas maganda pa sigurado. At ito po ay paghahanda natin, lalong higit sa ating gawain, yung women's gathering natin sa darating na linggo. Kaya pakitaas nga po yung kamay ng mga kababaihan dito. Yan, dami po mga kababaihan dito. Sila po ay, of course, mangunguna sa ating gawain sa darating na linggo, sapagkat dito po gaganapin yung ating women's gathering, district women's gathering. And we praise the Lord dahil dito po gaganapin, kaya kailangan natin ihanda yung ating simbahan. Kaya ito, inihanda ng Women's Society. Yung likuran, alam ko, ihanda ng mga Men's Society yon. Yung ating gate doon sa likuran. God willing, matatapos siya ngayong week na ito. Tama ba, Carmen? Matatapos itong ating gate doon sa harapan. Kaya ihanda po natin yung church dahil ito po ay pupuntahan ng iba't ibang mga simbahan, iba't ibang kababaihan sa iba't ibang simbahan dito po sa WNCD. At bukas po, 8 to 10, ay available na naman ang PhilAm. Kaya magkikita-kita na naman yung mga basketball player dito. Pakitaas nga yung mga nagbabasketball pa rito. Pakitaas po ang kamay. Parang wala na nagbabasketball. Parang masasakit na yata ang mga tuhod. Si Eric na lang ang tumatagal kahit na ilang games ito, kahit 3 oras maglaro yan, kayang-kaya Kaya 8 to 10, available po yung PhilAm. At sabihin lang natin yung pangalan ni Sir Alvin. At papapasukin tayo doon sa PhilAm. So, gabi ito, 8 to 10 p.m. And then, tinatawagan ko po yung ilan sa mga kapatiran natin para sa paghahanda ng women's gathering, si Ate Ophel, Aiko, si Rotel, si Ate Emmy, si JR, si Ading, si Ian, si F. Wala ka, Eric, sa darating na Sunday. Wala ka. So, kailangan po natin ng mga committee na ito na kakausapin ko po after ng huddle time para doon sa ilang mga responsibilities para sa women's gathering po natin. So, after po ng huddle time, hinihiling ko po na mag-remain po sila para kakausapin ko po para sa darating na Sunday natin na event na ito. So, tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa mensahe na amin pong tinanggap. Tunay nga, Panginoon, na somehow may mga brokenness kami, may mga, ilan sa amin, may mga pain, may mga pinagdaanan sa buhay ng mga nakaraan, may mga brokenness, broken-hearted. We thank you, Lord, dahil sinabi mo sa iyong mga salita na ikaw ay malapit doon sa mga broken-hearted. Ikaw ay malapit doon sa mga sugatan. Ikaw ay malapit doon sa mga may mga pinagdaan ng mga nakaraan. We thank you, Lord, because you are not only a God of second chances, but you are also a God of unlimited grace. Katulad ni Jonah, Lord, hindi siya sumunod sa unang pagkakataon, pero sa pangalawang pagkakataon, Lord, sumunod po siya. At sa pangalawang pagkakataon, na ipahayag niya ang mabuting balita. Salamat po sa katotohanan na hindi lamang kami pwedeng magbahagi ng salita ng Panginoon, sapagkat yung buhay namin mismo, Panginoon, ay pwedeng makapagbahagi na ng salita ng Panginoon. Hindi pa man kami nagsasalita,
nakikita sa aming mga gawa, nakikita sa aming karakter, nakikita sa aming mga ginagawa na meron pong Kristo sa aming buhay. Kaya, O Diyos, turuan mo kami, tulungan mo kami na magamit ang aming buhay bilang daluyan ng pagpapala. Kaya, O Diyos, samahan mo ang bawat mananampalataya dito po sa West Avenue Wesleyan Church. Samahan mo kami, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang aming buhay ay magiging daluyan ng pagpapala. Lord, patuloy mo kaming katagpuin sa mga pagkakataong ito. Kausapin mo kami at patuloy ka, Panginoon, na kikilalanin namin bilang Diyos sa tagapagligtas ng aming buhay. Kaya, O Diyos, patuloy na dadali namin ang iyong salita, di lamang ngayong araw na ito, sa bawat araw, O Diyos, naway dalhin namin ito at babaunin namin, Panginoon, sa aming mga buhay. At ngayon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, biyaya ng Diyos Anak na si Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaati nawa ngayon at magpakilanman. Amen. Shall we sing the threefold Amen? Amen. 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 Magandang umaga po. Kamayan po natin ang bawat isa. Sabihin nyo, God bless you, kapatid. Tayo po ay dumako sa ating huddle time. Sige po, maupo po tayo. Kung nasaan kayo, nakaupo doon na kayo, mag-group lang po. Siguro 4 na groups lang tayo. Okay, dito sa bandang harapan, isa sa likod.